bago tayo makapunta ron ay patuloy lang tayo magbasa. Doon po sa Colossians chapter 3 verse 15, ang sabi po ng banal na kasulatan sa English, "And let the peace of Christ rule in your hearts, to the which also you were called in one body, and be thankful." Sabi po sa Tagalog, "At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat." Okay? So, kita natin, nung nakaraang linggo, sabi, magkaroon tayo ng pag-ibig sa isa't isa, na kung saan ang pag-ibig na ito ay tali o bond ng pagkakaisa, bond of unity. Ang sabi sa ibang salin, bond of perfection. Pero sa ibang salin, bond of unity of tali ng pagkakaisa, yung pag-ibig. At kung tayo na kay Kristo, sabi nga dito, dapat maghari. Maghari sa bawat isa sa atin. Maghari sa ating mga puso ang kapayapaan ni Kristo, na diyan tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo maging mapagpasalamat. So kung tayo ay tinawag sa isang katawan, kung mga taga-Colossians to, tinawag kayo sa isang katawan, dapat maghari dito sa isang katawan ito ang pag-ibig, at maghari rin dito ang kapayapaan. Sabi nga niya po sa Pablo doon sa mga taga-Galacia, kung kayo mismo nagkakaagatan, ingat kayo, baka kayo mag-ubusan. Hindi po ganon ang gusto ng Diyos na umira sa loob ng iglesyang kanyang itinatag. Ipinasok tayo sa isang katawan, sa isang iglesia. At sa pagkakapasok natin sa isang iglesia, dapat ang mamayani rito, ang umiral dito, ang maghari dito, ay ang pag-ibig at kapayapaan. Sabagay, kung wala pag-ibig, wala kapayapaan, kinakailangan talagang magkaroon tayo ng tali ng pag-ibig upang umiral ang kapayapaan. Kaya kung minsan nakakagulat, may mga sinasabing Church of Christ daw sila, pero ang gugulo at nagsisiraan sa isa't isa, hindi po dapat yun. Ang dapat sa loob ng Iglesia ng Panginoon, hindi po yung pag-aalitan, di ba? Pinaalis yun ni Apostol Pablo, yung anger, di ba? Pinaalis yun. Apostol Pablo dito sa mga taga-Colosas, pinaalis yung mga pagsisiraan natin sa isa't isa, kapag gusto ng Diyos na ang kanyang iglesia, umiral dito ang pag-ibig at ang kapayapaan. Kapag may pag-ibig, may kapayapaan. Pero pag hindi umiral ang pag-ibig, hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan. So 16, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, "Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart unto God." So makita natin dito, sabi po, let the word of Christ dwell in you richly. Yung word of God, yung salita ng ating Panginoon Kristo, manahan sa atin ng sagana. E paano mananahan sa atin ng sagana ang salita ng ating Panginoon Kristo kung hindi natin pinagtyaga ang pag-aralan? Kaya susi dito, para malagana po yung salita ng ating Panginoon Kristo, kinakailangan po talaga yung mapuspusang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pinag-aaralan lang nga po natin yung salita ng Diyos, pero kung tayo po yung nagkakaroon ng pagkakatipon, kung minsan isang linggo lang po ang pagkakatipon natin, kagaya sa Imos, isang araw lang po sa isang linggo, tapos absent pa tayo. Paano po mananagana yung salita ng Diyos? Kukulangin po tayo. Sa Kainta po, 2 araw, meron pong Friday at meron Sunday, pero kapos pa rin yun para po managana ang salita ng Diyos sa atin. Kinakailangan talaga ng puspusang pag-aaral, meron tayong personal na pag-aaral ng banal na salita, para sa ganon, mapuspus tayo ng aral na ito, at ito po, ang aaral na ito ay managana sa atin. Mapuspus. Alam niyo po ba yung weak na faith?
ay bunga ng ng mga aral na kakaunti, no? O mga aral na hindi ka masyadong naaralan ng banal na kasulatan, kaya kumisan yung iyong pananampalataya ay nagiging weak. Kaya kumisan sabi, inahapay ng hangin kung saan-saan, yung hangin ng aral. May nag-aaral turo dito, tatanggapin dito. May nagturo dito, tatanggapin dito. Bakit? Hindi tayo equipped ng aral. No? Hindi tayo equipped ng aral, kaya tayo nahililigaw ng kagaya ng kaso ng mga taga-Galatia. Sabi niya po sa Pablo, ako'y namamangha sa inyo. Kaya dali nyo nagsilipat sa iba't ebanghelyo. Naturuan na sila ng ebanghelyo, naaralan na sila ng Apostol Pablo, pero kapag merong dumating sa kanila uling nangangaral, tatanggapin nila. Kasi nga, weak yung kanilang kaalaman tungkol sa mga salita ng Panginoon. At dito